Dear Kuya E, isang mapagpalang araw o gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Ang akala ko Kuya E, isa na lamang akong tagapakinig mo. Hindi ko akalain na matatapos ko itong liham kong ito. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Leo. Ang kwento kong ito ay medyo sensitibo at naiiba kumpara sa mga nabasa mo before. Medyo komplikado dahil maraming characters ang mga nabanggit na kasama dito. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho po ako bilang nurse dito po sa California. Mahigit 20 years na. Kasama kong namumuhay ng tahimik ang aking partner na ngayon ay 10 years na rin kaming magkarelasyon. Isang gwapo, mabait at napaka-humble na puting Amerikano ang live-in partner ko. 45 years old ako at 78 years old naman siya. 33 years ang agwat namin sa edad, Kuya E. Even before I met my present partner, 3 beses akong nagkarelasyon dito sa Amerika at lahat sila ay mahigit 25 to 30 years ang agwat namin sa edad. Lahat sila ay papasang tatay o lolo ko na. Kuya E, ikikwento ko kung bakit ganito na lamang ang paghanga ko sa mga matatandang lalaki. Namulat akong mayroong napakasimple at payak na pamumuhay sa probinsya. Masaya naman at kahit maraming mga challenges, kadalasan ay napapagtagumpayan naman. Isang public school teacher ang mother ko at wala namang permanenteng trabaho ang father ko. Mayroon akong 3 kapatid na babae at 1 lalaki. Ako ang bunso sa lahat. Lumaki akong tahimik, masikreto at malayo ang loob sa aking tatay. Dahil na rin siguro na nakikita niya akong malamya at very close sa mga kapatid kong babae. Malapit din ako sa nanay ko. Siya ang aking gabay sa lahat ng bagay. Isang araw dumalaw ang tatay ng father ko na si Lolo Filimon sa amin. Isang sorpresa ang pagdating niya. Lahat ay mangha at tuwang-tuwa. Maliban sa father ko na nakatingin lang at hindi nagsasalita. Si tatay ay may malaking hinanakit sa father niya, Kuya E. Matagal na panahon na silang hindi nagkikita at hindi nag-uusap. Lumaki ang father ko na kasama lang ang mother niya. Si Lolo Pilimon ay nasa Maynila at doon nagtatrabaho bilang teacher sa isang private school. Malayo ang Maynila sa aming probinsya. Piniling mabuhay mag-isa ni Lolo sa syudad, malayo sa kanyang anak at asawa. Napalaki naman ni Lola ang father ko na halos mag-isa. Sa probinsya, may kaya naman si Lola dahil marami silang mga lupain at palayan. Lumaki si tatay na maraming luho. Bigay hilig si Lola sa kanya. Ito raw ang paraan para maibsan ang paghahanap ng tatay sa father niya. Tuloy ang bisyo ni tatay noon at hanggang ngayon. Alak, sugal at kung ano-ano pa. Nang mamatay si Lola ay nakapag-asawa ng maaga si tatay dahil sa lungkot. 19 years old nang pinakasalan niya si nanay. Habang dumarami ang mga anak ni tatay ay nawawala na ring unti-unti ang mga namanang lupain ni tatay galing sa kanyang nanay. Bihira na lang at napakadalang magkita. Si Lolo, Filimon at tatay. Kaya halos wala na kaming balita kay Lolo. Ang pagbisita ni Lolo Filimon ay ang first time ko na makita siya, Kuya E. Wala akong memory of imagination sa itsura niya before. Matipuno pa rin si Lolo. Kahit matanda na, guwapo pa rin. Mga 57 years old lang siguro si Lolo noon. Siya ang taong magaling magsalita, maginoo at matalino. Marami ang humahanga sa kanya. Sa unang pagkikita namin ay bigla niya akong kinarga at tinanong ang pangalan at edad ko. Nahihiya akong sumagot sa una pero nasanay na rin at tuwang-tuwang nakipag-usap at nakipaglaro kay Lolo. Halos magpipitong taon ako noon. Sa murang edad, alam ko na mayroong iba sa akin at alam ko kung ano ang gwapo at makisig. Nagstay ng until after lunch si Lolo Filimon sa amin at nang magpaalam siya ay bigla akong umiyak at niyakap siya. Pakiramdam ko, ayaw ko nang humiwalay sa kanya. Magdamag ko siyang iniisip.
Bawat araw na nagdaaraan ay tinatanong ko si nanay kung kailan bibisita ulit si lolo. After few weeks, bigla-biglang bumisita ulit si lolo. Malayo pa lang siya ay alam na alam ng lahat na super excited ako. Masaya na naman sa bahay. Masaya na naman. Nagkaroon na naman ng salo-salo pagkatapos kumain ng lunch. Nag-usap si nanay, si tatay at lolo ng seryoso tungkol sa akin. Gusto po akong dali ni lolo sa Maynila para makapag-aral sa private school kung saan siya ang principal. Maganda ang plano ni lolo sa akin. Pinangako niya sa parents ko na kung magugustuhan ko doon ay magiging maganda ang aking edukasyon at magkakaroon ako ng magandang future. Tamang-tama, magse 7 years old na ako noon at pwede na ako sa grade 1. Sumama ako kay Lolo Filimon dahil gusto ko at pumayag naman ang mga magulang ko. Nakarating kami sa bahay ni Lolo sa Maynila. Maayos ang buhay ni Lolo. Kahit mag-isa siya, malinis, organisado ang bahay niya. Ang lahat ay nasa tamang lalagyan. Napaka-disiplinado talaga. Naging maayos ang pag-aaral ko sa private school. Mabilis kong na-adapt ang sistema sa eskwela at sa mga patakaran ni Lolo sa bahay. Napakabait at maasikaso si Lolo sa akin. Alagang-alaga ako. Pati sa pagtulog ay magkatabi kami. Madalas kapag niyayakap ako ni Lolo sa pagtulog ay nararamdaman ko ang kanyang pops na dumidikit sa akin. Hindi ako nagpapahalata na may nararamdaman ako. Sinarili ko lang yun, Kuya E. Pagkatapos po ng mahigit 2 buwan sa pagtira ko sa puder ni Lolo ay bigla akong nagkasakit at nanghina. Dala rin siguro ng pagkamis ko sa pamilya ko at sa aming probinsya. Iniwan ako ni Lolo sa kanyang kaibigan na nakatirang malapit sa amin. Siya si Aling Lorena. Siya ang naglalaba at naglilinis sa bahay. Umuwi ng probinsya si Lolo para sunduin niya si nanay dahil sobra siyang nag-aalala. Gabi na noong makarating sila ni nanay at lolo sa Maynila. Kaagad naman akong inasikaso. Magdamag at maghapon akong binantayan at inasikaso ni lolo at nanay. Nung kinagabihan, bumuti naman po ang aking pakiramdam. Nakatulog si lolo at nanay sa aking tabi sa sobrang pagod na rin siguro. Sa iisang kama kaming 3 ay nagkasya. Ako ang nasa gitna. Habang natutulog silang pareho ay nilalaro ko ang mga kamay nila, nanay at lolo. Pinipilit kong pinagdidikit ang mga palad at balat nila. Parang iniisip ko, sana sila na lang ang mga parents ko at palagi kaming masaya at magkasama. Sa sumunod na gabi, ganun din ang ginawa ko sa kanila bago nakatulog. Hindi ko alam kung hindi nila alam o nagtutulog-tulugan lang sila. Sa gabing yun ay nagising ako at wala silang pareho sa tabi ko. Natatakot at naglakad ng tahimik at hinanap ko sila. Nakabukas ng konti ang pintuan sa isang bakanting kwarto at nakasindi ang lampshade. Kuya E, nakita ko si lolo at nanay na nasa kama at gumagawa ng kababalaghan. Enjoy na enjoy silang nagpapaligaya sa isa't isa. Ako ay namangha sa katawan ni Lolo Filimon. Meron din pala siyang ibubuga kahit matanda na. Wala silang alam na pinapanood ko sila. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik din naman ako sa kwarto ko para hindi nila ako mahalata. Pagkatapos ng 5 araw ay bumalik na si nanay sa probinsya at nagpatuloy ang buhay namin ni Lolo sa Maynila. Pagminsan, bumibisita din si nanay sa amin ni Lolo. Alam ko, kapag nasa bahay si nanay ay may nangyayari sa kanila ni Lolo. Lumipas po ang mga araw, buwan at taon. Napapansin kong may mga pumupuntang bisitang babae sa bahay ni Lolo. Malimit kong napapansin at naririnig na may kasama si Lolo sa kwarto. Si Teacher Agatha, ang 2nd grade teacher ko, si Pamela, ang guidance counselor sa school at pati si Aling Lorena. Sila ang mga kaulayaw ni Lolo sa iba't ibang araw at iba't ibang pagkakataon. Stig. Magaling magpaligaya ng babae si Lolo kaya siguro maraming umuulit at bumabalik sa kanya. 10 years old na ako nang sabihin ni Lolo na lumipat na ako sa kabilang kwarto. Pwede na raw akong matulog mag-isa. Sa araw na yon ay nagkaroon na ako ng sariling silid.
Dingding lang ang pagitan sa kwarto ni Lolo. Kaya kapag may bisita siya at naglalaro, ay dinig na dinig ko, Kuya E. Gumawa din ako ng butas para makita ko din ang mga aksyon. Lumaki ako na may pantasya kay Lolo at sa mga ginagawa niya. Kahit ano pa man, lumaki ako sa piling ni Lolo Filimon na may respeto, takot at pagmamahal. Malapit na akong matapos sa high school nang ma-stroke si Lolo. Mga ilang buwan din namin siyang inalagaan na kasama ang mga kapatid kong babae. Pumanaw din siya pagkaraan ng 3 buwan. Nagpatuloy akong nabuhay at nag-aral sa Maynila na kasama ang mga kapatid ko, Kuya E. Dahil sa mga iniwan na pera ni Lolo, ako ay nakapag-aral sa isang respetadong pamantasan sa Maynila sa kursong nursing. Matapos, nagkalisensya, nakipagsapalaran sa Amerika. Napakalaking tulong sa buhay ko ang binigay ni Lolo. Buhay na may magandang hinaharap, pangarap na natupad. Kahit hindi ako nagkaroon ng sariling anak, masaya naman ako sa piling ng mga kaibigan ko at sa aking partner dito sa Amerika. Maraming salamat, Kuya E. Sana mapili mong basahin ng sulat kong ito. Nagmamahal, Leo. Ayun. So, ganun lang yung storya niya. Wala yung tungkol sa love story nyo nung partner mo, di ba? Ganito mo lang kung paano ka nahilig. Pero anyways, baka may kasunod pa to. Ayan. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta po sa akin.